Sa ngayon, mahirap na talagang tawaging biro ito. Naghahanda ang White House ng plano para sakupin ang Greenland at maaaring magbayad ang Estados Unidos ng $700 bilyong para bilhin ito. Inutusan si United States State Secretary Marco Rubio na ihanda at talakayin ang panukala sa Denmark. Sabay, ipinadala ng Denmark ang kanilang sundalo sa isla para protektahan ito laban sa interbensyon ng Estados Unidos. Samantala, inatake ni Donald Trump ang Denmark at nanawagan sa bansang ito, ayon sa kanya, na umalis agad sa Greenland at gawin ito kaagad. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang kabaliwan. Nanawagan si Donald Trump sa NATO na kumilos bilang isang nagkakaisang puwersa laban sa maliit na Denmark at pilitin ng lahat ng kaalyado ang bansang ito na sumuko sa mga Amerikano at ibigay kay Donald Trump ang Greenland. Bagaman sa wakas ay sinabi na mismo ni Donald Trump kung ano talaga ang gusto niyang gawin, kung ano ang gagawin niya sa Greenland na ito, at kung bakit ito ay isang issue ng pambansang seguridad ng Estados Unidos. Ipinag-utos ni Donald Trump na ilipat ang Greenland sa kontrol ng United States para magtayo roon ng bagong depensa laban sa misil na tinawag na Golden Dome. Sabi niya, kung di kikilos agad ang NATO, sasakupin ng Russia o China ang mahalagang isla. Gusto na ng Kongreso ng Estados Unidos na ipagbawal sa batas ang pag-aneksa ni Donald Trump sa isla na ito. Maghanda. Sa episode na ito, may isa o higit pang kawili-wiling katotohanan. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito, at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. At kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyo ang episode na ito, sa dulo ng episode, maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta. Determinado si Donald Trump tungkol sa Greenland. Ayon sa National Broadcasting Company News, maaaring gumastos ang Estados Unidos ng hanggang $700 bilyong para bilhin ang Greenland. Inutusan si kalihim ng Estado ng United States na si Mark Rubio na ihanda ang alok sa kalakalan. Ayon sa tatlong pinagkukunan, sinabi nila sa television channel na ang pagtataya ng halaga ng Greenland ay gawa ng siyentipiko at dating opisyal ng Amerika para sa pag-aaral sa plano ni Pangulong Donald Trump na bilhin ang isla. Mas mataas pa ito sa kalahati ng taunang budget ng Pentagon at kaugnay ng pambansang seguridad na prioridad ni Donald Trump. Ibinabahagi ko agad sa inyo ang isang kawili-wiling pangyayari. Sa ngayon, lagpas $700 bilyon ang taunang budget ng Pentagon. Oo, ito ang pinakamalaking halaga sa buong mundo. Ngunit gayunpaman, $700 bilyong pa rin ito. Para sa Greenland, handang magbayad si Trump ng $700 bilyong, pero tiyak na magtatawaran pa sila. Ipinapaalala ko na ilang linggo ang nakalipas na nawagan si Donald Trump na gawing $1.5 trilyong ang depensa na budget ng Estados Unidos para sa taong pampinansyal ng 2027 na magsisimula sa Oktubre. Marami ang nagtatanong kung saan gustong gastusin ni Donald Trump ang dagdag na $600 bilyong. Kung makita nila ang perang iyon, baka alam na natin kung saan gagamitin para bilhin ang Greenland. Pero inuulit ko, haka-haka lang ito. Kung pagsasamahin ang mga numero, $600 bilyong ang gustong gastusin ni Trump para bilhin ang Greenland at isama ito sa depensa ng Estados Unidos. Dahil kailangan ang Greenland pagdating sa usapin ng pambansang seguridad. Gayunpaman, ayon sa isang mataas na opisyal ng White House, inatasan na si Secretary of State Marco Rubio na ihanda ang panukala para bilhin ang Greenland ngayong linggo. Dahil ito ang pinakamataas na prioridad para kay Donald Trump sa ngayon. Inaasahan na si Marco Rubio at ang vice-presidente na rin, sa totoo lang. Nakipagkita si United States Vice President James David Vance sa mga kinatawan ng Denmark at Greenland sa Washington para malaman ang layunin at alok ni Donald Trump. Walang aamin na may negosasyon sa pagbili ng isla, pero mahirap din itong itanggi. Ngayon, may isa pang kawili-wiling pangyayari. Noong nakaraang episode, nabanggit ko na hindi na kailangang sakupin, aneksahin, o bilhin ng Estados Unidos ang Greenland.
maaari silang magkasundo sa kasunduan ng malayang asosasyon sa isla. Panoorin ninyo ang naunang episode tungkol sa Greenland dito sa YouTube channel na ito at mauunawaan ninyo kung tungkol saan ang pinag-uusapan. Interesante ang paksang ito. Sa madaling sabi, ito ay kapag malaya ang teritoryo ngunit kontrolado ng Estados Unidos ang depensa at seguridad nito. Tungkol din dyan ang isinulat ng National Broadcasting Company News ngayon na napag-usapan na natin ilang araw na ang nakalipas. Ayon sa channel, ang kasunduang ito ay magbibigay ng pinansyal na tulong mula Amerika kapalit ng presensya ng mga sundalong Amerikano. Pero si Donald Trump mismo ay agresibo ang pananaw at talagang napaka-agresibo niya. Muling nagbanta ang Pangulo ng Amerika kay Denmark. Sinabing dapat silang umalis agad sa Greenland at gawin ito kaagad. Pinipilit na ni Trump ang NATO tungkol dito. Sabi ni Donald Trump, NATO, sabihin nyo sa Denmark na umalis na agad doon. 2 dog sled lang. Amerika lang ang makakagawa nito. Noong nakaraang taon, nagbabala na mismo ang Danish intelligence tungkol sa mga plano ng Russia at China sa Greenland at Arctic, kaya Denmark, umalis na kayo agad doon. Hindi pa dyan natapos, lalo pang tumindi ang sinabi ni Trump. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, kailangan ng Amerika ang Greenland para sa pambansang seguridad at dapat siyang manguna sa paglipat nito sa kontrol ng Amerika. Hindi ng mga Amerikano, kundi ng North Atlantic Alliance. Gusto ni Trump sakupin ang Greenland para maging bahagi ng Amerika. Pero gagawin niya ito sa tulong ng North Atlantic Alliance, hindi lang ng mga Amerikano. Gets nyo ba, Luhika? Gusto kong sakupin, pero kayo ang gagawa ng paraan. Tapos sasabihin kong, oh, kita nyo, nakuha ko, gusto ko. Sinabi ni Trump na ang lakas militar ng Estados Unidos na pinalakas noong una niyang termino at patuloy pang pinapalakas ay pundasyon ng kakayahan ng North Atlantic Alliance na pumigil. Lalong magiging epektibo ang NATO. Matapos mapasailalim ng Estados Unidos ang Greenland, hindi na pwede ang mas mababa pa rito. Ang Greenland ay opisyal na bahagi ng kaharian ng Denmark. Ilang ulit nang sinabi ni Trump na dapat mapasama sa Estados Unidos ang isla para sa seguridad at inamin niyang kukunin ito ng Washington sa anumang paraan. Binigyang diin ni punong ministro ng Greenland, Jens Frederik Nielsen, na gusto ng isla na manatili sa Denmark. Sinabi niya, pinili namin ang NATO, Denmark at European Union. Sabi ni Trump, may kahihinatnan ang sinabi ng punong ministro. Nakakatawang may nagtutulak sa Kongreso ng United States na gawing ilegal ang anumang pagtatangkang sakupin ng Trump ang Greenland. Kaya naman, nagmadali si Mike Johnson, ang tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan, na palambutin ang pananalita ni Trump at sinabi na hindi pinag-uusapan ang anumang marahas na plano ng pagsakop sa Greenland at wala raw anumang deklarasyon ng digmaan na mangyayari. Sabi ni Caroline Leavitt ng White House, isa sa mga tinitingnan ni Trump ay ang pagbili ng isla. Gayunpaman, nagpapadala na ang Denmark ng mga kagamitang militar at advanced na unit sa Greenland. Una, ipinadala sa Greenland ang Advance Command para ihanda ang lohistika at kondisyon sa lugar bago dumating ang pangunahing puwersa. Kasama sa advance na unit ang mga sundalong magpapalakas sa presensyang militar ng sandatahang lakas ng Denmark sa isla. Kasabay nito, malaking bahagi ng mga unit ng labanan ng Denmark ay kasalukuyang nakatalaga sa pagtupad ng mga tungkulin militar sa mga bansa sa Baltiko. Doon nagkakaroon ng provokasyon ang mga Ruso, kaya mapipilitan ang Denmark na i-pull out ang kanilang sundalo mula Baltiko, na mag-iiwan sa kanila na walang depensa laban sa Russia. Sinimulan ng United Kingdom at mga kaalyado sa Europa ang pag-usap tungkol sa paglalagay ng puwersa ng NATO sa Greenland para mahikayat ang Washington na huwag angkinin ang isla. Nag-utos si Trump sa pamunuan ng Estados Unidos na ihanda ang plano para sa posibleng pananakop, ngunit tumutol ang mga militar dahil duda sila sa legalidad nito. Sa huli, ipinaliwanag ni Donald Trump kung bakit kailangan ng Estados Unidos ang Greenland. Sabi ng Pangulo, doon niya planong ilagay ang missile defense project na Golden Dome. Dito ako magtatapos. Mag-subscribe kayo sa channel, isulat sa mga komento ang inyong opinyon at mga konklusyon tungkol sa kwentong ito.
at huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante ang episode, dito na nagtatapos. Ingat at paalam sa lahat.